Hello mga sir, here we go! Boruto Time Skip to Blue Vortex Chapter 31 Full Review. Sarada Uchiha pinagkakakananga o pinagbababalagbag itong mga nagkakalat na mamushi gamit nga itong kanyang Mangekyou Sharingan. Mami Delta sumali na nga din na tumulong na nga rin dito sa pagbakbak sa mga mamushi. Isang laser beam. Ayan na! Bang! Chocho umikse na nga din. Ginawa ngang winasak ang isang ulo nitong isang mamushi gamit nga ang isang malupit na suntok. Bang! Shikamaru, may isang pinakamalupit na plano upang tuluyang mapigilan na nga itong si Mamushi. Ano na naman kaya ang pamataba ang utak ang plano nitong ni Shikamaru? So ilan nga lamang yan mga pare ko sa mga kaaya-ayang pangyayaring naganap na pinakita dito sa Boruto Time Skip to Blue Vortex Chapter 31 Full Review. And come on mga sir, tara na nga at umpisahan na nga natin ang talakayan na to. So bali nga ang ating cover page para sa chapter na ito ay ito ngang si Ada at ang title nga ng chapter na to ay pinamagatang Shut Up. At para naman sa ating pangunahing panel dito ay ito ngang mga mamushi na nakatungtong nga dito sa poste na tinitignan nga ng mga to si Lord Kobu sa ibaba. Napagalit pa nga na sinasabi ng mga to na ginalit nga daw kasi sila ni Kobu at kaya tatapusin o papatayin nga daw nila ito. Nakalinsabay naman yan dito nga sinasabi ni Koji kay Kobu gamit nga ang palaka. Natanggalin na nga daw ni Inujin ng kanyang teknik at umalis na nga daw ito sa katawan ni Kobu at pabayaan na nga daw niya na ang mga mamushi na to ang tumapos nga sa katawan dito ni Kobu. Na siyang sinabi naman sa kanya dito ni Inujin na seryoso nga ba daw si Koji? Inosente naman daw kasi ang katawan nitong ni Kobu. Na siyang sinagot naman sa kanya ni Koji na ilang beses na nga daw niyang sinabi ito na wala na nga din daw kasi silang dapat pagtalunan pa na kaya dalian na nga daw ni Inujin at umalis na nga daw ito sa katawan ni Kobu dahil kapag mangyaring hindi nga daw niya ginawa yon kapag nangyaring napahamak o namatay nga daw ang katawan ni Kobu mangyaring mapapahamak nga din daw si Inujin. Hindi ba gaganon nga daw gumagana itong jutsu na to? Na tama naman daw yon sagot nga ni Inujin na kaya nga isinagaw na nga din dito ni Koji na umalis na nga ito sa katawan ni Kobu dahil nga sumugod o paparating na nga itong isang mamushi na aatake nga sa kanya. Pero bago pa nga makarating ito ay nakaiwas nga dito si Inujin at nagawa nga nitong makatalon agad na naiwasan nga niya ang atake dito na siyang medyo kinabwisit nga daw niya dito sa kadahilanan na hindi nga rin daw niya magawa na maigalaw ng todo ang katawang ito na kaya nga dito ay sinasabi na nga din ni Koji na tumigil na nga daw si Inujin. Ano nga ba daw ang pinaplano nito o ginagawa? Nasagot naman sa kanya ni Inujin na tumahimik nga daw si Koji dahil kung hindi nga daw niya magagawang protektahan ng isang tao o isang nilalang hindi nga din daw siya karapat-dapat na tawagin na shinobi o ninja. At kaalinsabay nga din na pag-uusap na yan dito naman sa kasunod na panel mga pare koy ay pinapakita naman itong sila Ada at Daemon na dito nga ay sinasabi ni Ada na sana nga raw ay nasa maayos nga daw na kalagayan si Inujin lalo't kinakailangan nga daw na makakonekta uli ni Inujin gamit ang kanyang jutsu upang magawa nga daw nila na makapag-usap-usap uli or kung hindi man daw magkaganon wala na nga din daw naiisip na paraan si Ada upang mapag-alaman nga din daw niya kung ano na nga ba yung mga nangyayari or mga nagaganap sa labas. Na siyang sinabi naman sa kanya dito ni Daemon na bakit hindi na nga lang daw gamitin kasi ni Ada yung kanyang Senrigan para makita na nga daw nito yung mga nangyayaring kaganapan sa labas. Na siyang isinagot naman dito ni Ada na hindi nga daw niya pwedeng gawin yon dahil kapag ginawa nga daw ni Ada yon magtatagpo o magkikita na naman daw ang kanilang mga mata. Nakatulad nga lang din daw sa mga nangyari sa nagdaan. Makikita nga din daw kasi siya ni Mamushi at sa pagkakaalam pa nga din daw niya mangyaring makakakuha nga din daw ito ng mga impormasyon gamit nga lang daw ang pagtingin sa mata ng kanyang target. Yun nga daw ang espesyal na abilidad ni Mamushi na idinagdag naman ni Daemon. Nakasali pa nga daw dito is yung nagagawa nga daw ni Mamushi na yung nakakabaliw nga daw na pagbumultiply ng mga katawan. Na siyang idinagdag naman dito ni Ada na kung mangyaring gamitin nga din daw niya ang kanyang Senrigan mangyaring manalaman nga din daw kasi ni Mamushi ang kanyang pinaka-eksaktong lokasyon. At palagay nga daw ni Ada yun nga daw yung pinakagustong mangyari ni Mamushi. At speaking nga ni Mamushi ang kasunod naman na panel dito mga sir ay ito ngang sila Delta at Sarada ay pinagmamasdan nga o binabantayan itong mga mamushi sa kanilang ang lokasyon. At mula nga dyan dito nga pinapakita nga din na itong isang mamushi habang kausap nga nito ang kanyang tropa na sinasabi nga nito na masyado na nga daw nilang ine-expose ang kanilang mga sarili na kaya nasaan na nga ba daw ang babaeng yon at sigurado nga ba daw sila na siya ay nandito sa bayan. Na sinagot naman sa kanya dito ng kanyang tropa na relax nga lang daw dahil kapag mangyaring tumingin nga lang daw si Ada gamit ang kanyang Senrigan tiyak na tapos na nga daw ito. Malalaman nga din daw agad nila kung nasaan na nga ba daw talaga siya. Na siyang pasigaw naman dito na sinagot ng kanyang tropa na gaano nga ba daw katagal yon? Gaano nga ba daw sila katagal maghihintay na mangyari yon? Na kaya nga dahil din sa bagay na yan dito nga makita din natin bigla ngang sinapok nitong isang mamushi itong kausap niya na isang mamushi din na tinamaan nga ito si tropa sa muka. Bang! Wasak nga ang muka dito ni tropa na sinasabi nga nitong isang sumapak na mamushi na buwisit nga daw kasi itong isang mamushi na kausap niya. Pero kalinsabay nga din ng bagay na yan mula nga dyan natake nga din siya na isang mamushi na kasama niya.
Bang! Sapul nga dito si tropa sa ulo na kaya nga dahil dyan dito nga sinasabi niya sa kanyang tropa na bakit nga daw niya ginawa yun. Gusto nga din daw ba nito mamatay? At kaya nga dahil din sa pangyayaring yan, dito nga nagtataka na nga din itong sila Delta at Sarada na sinasabi nga rin nila dito na ano na nga ba daw ang mga nangyayari dito sa mga mamushi. Na kaya nga dito naisip-isip na nga rin ni Sarada na mukhang ang kanilang talino nga daw ay bumababa ng bumababa or bumabagsak na kaya sila nga daw ay parang isang hindi makatwiran na parang mga nagkakagulong tao. Dahil nga kaalinsabay nga din yan, dito nga pinapakita nga rin na itong isang mamushi ay sinupok na nga ng apoy. Itong isang mamushi na bumira sa isang mamushi din kanina. Na kaya nga dahil din dyan, dito nga nagkagulo na nga rin yung mga tao na ang mga ito nga ay kumaripas na nga din ng kanilang mga takbo. At matapos nang ipakita ang mga kaguluhan na yan, lumipat naman na bumalik na nga ang panel dito sa interrogation room. Na dito nga ay sinasabi ni Sai kay Shikamaru na ano nga ba daw ang ginagawa nila ng kanilang anak, na sa ligtas nga ba daw na kalagayan ng kanyang anak na si Inujin. Nasagot naman sa kanya dito ni Shikamaru na ang kanilang mga target nga daw is yung mga Divine Tree na nagngangalang mamushi, pero hindi naman daw nito target ang Konoha. At ang target nga daw ng nilalang na yon ay si Ada, na sinabi naman ni Sai na bago nga daw sa kanya ang bagay na yan, pero saan nga ba daw nanggaling ang impormasyon na yon. Na sinabi naman ni Shikamaru na makinig nga daw itong si Sai dahil lalo't wala na nga din daw sapat na oras para ipaliwanag nga daw sa kanya ang mga bagay-bagay. Na sinabat naman agad ni Sai na siya nga daw ang in charge para sa interrogation na to, na kaya sagutin nga daw ni Shikamaru ang kanyang katanungan. Na sinabi naman ni Shikamaru na hindi nga daw naiintindihan ni Sai dahil hawak nga din daw ni Shikamaru ang bagay na patungkol nga din daw sa anak ni Sai na si Inujin. Pero sa kabila nga din daw ng lahat, isa pa nga rin daw silang mga ninja na bago pa nga daw sila maging mga magulang. Lalong-lalo pa nga daw sa mga ganitong bagay na emergency at para nga daw sa kaligtasan ng kanilang bayan at ang priority nga daw nila sa lahat nga daw ng mga mamamayan dito. Na kaya nga dahil din sa mga bagay na yan na sinabi ni Shikamaru, dito nga kumalma na nga din itong si Sai. Na kaya nga nagsalita na nga din ito na pangunahing nangyari na nga daw ito sa bayan ng Suna. At ngayon dito naman daw sa kanilang bayan. Isang klaseng top secret mission na naman ba daw ito? Sabihin na nga daw sa kanya ni Shikamaru ang mga kinakailangan nga daw niyang gawin. At matapos ngang ipakita ang mga usapan na yan, kalinsabay nga niyan balik nga ang panel dito sa mga mamushi at ang mga tao nga dito ay nagkakagulo na. Napatuloy pa nga din ng mga ilang mamushi dito ay nag-aaway na o nagbabakbakan na. At nang mapahinto nga o mapatingin nga itong isang mamushi dito sa isang sibilyan, mula nga dyan nang umatake nga ito, kaalinsabay nga din yan, biglaan na nga lang itong lumutang na nagtataka na nga din ito na bakit nga ba ito nangyari sa kanya. Nakalinsabay naman niya na itong ang sibilyan na napalingon nga ito sa kanyang itaas dahil mula nga dyan dito nga pinapakita na itong ang si Uchiha Sarada nag-activate na naman ng kanyang Mangekyou Sharingan at ang ito nga ay naglabas na naman ng kanyang mga black hole na upang mangyari nga na ang mga mamushi sa ibaba ay naglutangan nga na nagtataka na nga ang mga to na ano na nga ba daw ang mga nangyayari at ano nga ba din daw yung mga bagay na yon na bilog. At kaya nga dahil din sa bagay na yan, dito nga ang isang mamushi ay umatake nga kay Sarada habang siya nga ay nakatalikod pero hindi nga ito nakaporma at agad nga din itong lumutang na kaya mula nga din dyan dito nga pinapakita nga rin na ito nga pagkarami-raming mamushi sabay-sabay na nga din naglutangan at ang mga ito nga ay napunta nga doon o nahigop nga doon sa itim na bilog na pinapalabas nga ni Sarada gamit ang kanyang Mangekyou Sharingan. At kaya nga dahil din dyan dito nga nagulat nga din si Delta sa kanyang nakita na ginawa nga ni Sarada. Pero sinabi naman dito ni Sarada na hindi nga lang daw ang mga bagay na yan dahil pa nga daw itong gravitational force ng Ohirume o itong ability ng kanyang Mangekyou Sharingan na ang kayang gawin nga daw nito na maapektuhan is yung mga bagay nga daw na nakikita ng kanyang mga mata. Na kaya nga dahil din sa bagay na yan dito nga nakuha o naintindihan na nga din agad ni Delta na kaya sinabi na nga rin niya dito na ang mga ilang mamushi nga daw na hindi matatamaan ng kanyang Mangekyou Sharingan si Delta na nga daw ang kakana dito. At kaya nga dahil din dyan lumipad na nga itong si Delta at pinaghahabol nga yung mga mamushi na natakot nga o lumayo nga kay Sarada na kaya mula nga dyan dito nga pinapakita sa kasunod na panel ayan na. Bang! Pinaghahataw nga ni Delta itong mga mamushi na nagtakbuhan at miski isa ay wala nga siyang pinalampas dito. Nadyaan nga din pinapakita nga rin na gumamit nga ng laser beam itong si Delta at gamit nga din ng kanyang paa. Pinatransform nga niya ito at pinantuhog nga sa kanilang mga mata. Bang! At balik naman dito kay Sarada, pinapakita nga din dito na ang kanyang mga mata at ang kanyang mga Mangekyou Sharingan na dito nga itinuluyan na nga din niya itong mga mamushi at na mangyaring magkalat na nga ang mga pira-piraso nito or nang mapulbos na nga ang mga to. Mula nga dyan nang bumaba na nga si Sarada, biglaan na nga lang din napahawak ito sa kanyang ulo na agad nga din siyang pinuntahan o binalikan ni Delta at nang ipakita nga ang mga mata dito ni Sarada, ang kabila nga dito ay nagdurugo at kaya nga dahil din sa bagay na yan, ang paningin nga dito ni Sarada ay nanlalabo na base nga din dito sa nakakita
makikita din natin sa pagkakakita nga niya dito kay Delta. So yun nga mga pare ko yun, no? Alam naman din natin na may side effect nga talaga ang pag-overuse ng Mangekyou Sharingan na nakita na nga din natin sa mga nagdaan doon pa lang sa Naruto era. But anyway mga pare ko, matapos nga ipakita mga eksenang yan, lumipat naman na bumalik na nga ang panel dito kay Lord Gobu at ang ito nga ay mukhang binabalagbag na ng mga mamushi. Dahil nga dito sa kasunod na panel ay pinapakita nga na inaatake nga siya ng mga to at wala nga siyang ibang ginawa kundi yung umiwas na umiwas. At kaya nga dahil din dyan, kaalinsabay nga niyan dito naman si Inujin ay ginising na nga dito ni Kashin Koji at nang magkamalay at makabalik na nga ito. Dito nga sinabi nga agad sa kanya ni Koji na umayos na nga daw itong si Inujin at hayaan na nga daw nito si Kobu sa kanyang sarili. Dahil nga dito pinapakita nga rin si Kobu nang makabalik na nga din ito sa kanyang sarili. Diyan nga pagdilat niya sumalubong nga sa kanya itong mga mukha ng mga mamushi na kaya nga dahil dyan nagulat nga itong si Kobu. Nakalinsabay nga niya dito nga sinasabi ni Inujin na bakit nga ba daw ginawa ni Koji na piniwersa nga daw siya neto na i-release ang kanyang jutsu kay Kobu. Pero sinabat naman agad siya dito ni Koji na sinabi nga neto sa kanya na pag-uusapan na nga lang daw nila ito mamaya. Pero sa ngayon ibalik nga muna daw ni Inujin yung kanyang jutsu na mind transfer jutsu dahil nag-aalala na nga din daw siya sa kanilang mga kaibigan. At balik nga uli dito kay Kobu habang pinalilibutan nga ito ng mga mamushi na dito nga sinasabi ni Kobu na ano nga ba daw ang ginagawa niya dito at sino nga ba din daw ang mga nilalang na to at ano nga daw ang kailangan ng mga to. At balik nga agad dito kay Inujin na ipinagpatuloy na nga din nito ang paggamit ng kanyang mind transmission formation at na magawa na nga niya ito. Agad-agad nga din siya nakakonekta dito kay Shikamaru na kaya nga dito inireport nga agad ni Inujin na puntahan nga daw agad nila Shikamaru si Lord Gobu na nandoon nga daw sa rooftop dahil aatakihin na nga daw ito ng mga mamushi. Magmadali na nga daw sila dahil nga dito sa kasunod na panel pinapakita nga mga sir na ito nga si Lord Gobu ay dinakma na nga nitong isang mamushi na sinasabi nga din nito kay Kobu na ang sarap nga daw sa pakin nitong mukha ni Kobu na sinabat naman ng isang mamushi na sinabi pa nga daw ng kanyang tropa na mamushi na kaya nga dito dinagdag na nga rin ng mamushi na humahawak kay Kobu na sinasabi nga nito na hindi pa nga daw pwedeng mamatay si Kobu dahil kinakailangan pa nga daw ni mamushi na mailabas ang kanyang galit. Na ibig sabihin lang mga pare ko na yung ginawa nga ni Kobu na inatake nga kasi sila ni Koji gamit ng palaka dun nga sila na bad trip dito kay Kobu. Kaya sinasabi nga nila ngayon dito na ang sarap-sarap nga daw sa pakin nitong ni Kobu. Pero yun nga kaalinsabay nga din yan. Dito nga pinapakita nga din na dumating na nga itong sila Shikamaru at Sai. Pero pagdating nga nila dito nangyaring nag-umpisa na nga itong si Mamushi sa ginawa niya dito kay Lord Gobu. Sumisigaw na nga itong si Lord Gobu habang ito ang si Mamushi grabe nga ang halakhak nito. Natuwang-tuwa nga ito sa kanyang ginawa kay Kobu na mukhang hindi na nga din naabot itong sila Sai at Shikamaru. Ngunit subalit datapwat mula nga dyan dito naman sa kasunod na panel pinapakita ay heto na. Dumating na nga dito si Boruto na mula nga dyan dumuelo nga agad dito at kaya ang kasunod nga niya heto na. Bang! Isang wasiwas nga lang ng katana ni Boruto at punit nga agad lahat itong mga mamushi. Napasigaw na nga lang dito si Shikamaru habang ang mga ulungan ng mga mamushi dito ay nahati na nga. At dahil nga naka-activate din ng karma dito ni Boruto, mangyaring ito nga rin ang ginawa ni Boruto upang higupin nga ang mga apoy na muntik na nga sumupok dito sa katawan ni Lord Gobu. At nang tuluyan na nga itong mawala at maglaho, dito nga agaran nga rin pinagutos ni Shikamaru na kunin na nga daw ni Sai itong si Lord Gobu at dalhin nga daw agad ito sa medical unit. Pero bago nga silang umalis dito, dito nga itinanong ni Kobu na kung anong klaseng mga nilalang nga daw yon na mga nakita niya. Na sinagot naman siya dito ni Shikamaru na ang mga nilalang nga daw na yon ay siyang mga divine trees na kaya ngayon marahil na naiintindihan naman na daw ni Lord Gobu ang kanilang sitwasyon ngayon na kung bakit kinakailangan nga daw nilang harapin ang mga nilalang na yon o mga halimaw na yon. At kaya pakiusap nga ni Shikamaru na hayaan na nga daw siya ni Lord Gobu na gawin ng kanyang trabaho na siyang pinayagan naman dito ni Lord Gobu. Ngunit subalit datapwat sa isang bagay nga lang na idinagdag dito ni Lord Gobu na yung bagay nga daw patungkol sa investigasyon kay Shikamaru ay hindi pa nga daw dito nagtatapos. At kaya mas mabuti na wag nga daw isipin ni Shikamaru na parang mawawalis nga lang daw niya ito na parang dumi sa sahig. Na kaya pagkatapos nga daw ng lahat ng to at kung bumalik na nga daw sa maayos ang lahat, sila nga daw na nanggaling sa Land of Fire ay ang aako nga daw at mag-aayos nga daw ng mga bagay na to. Alalahanin nga daw ni Shikamaru ang bagay na yan. At nang inialis na nga ni Sai itong si Lord Gobu, mula nga dyan ay umalis o tumalon na nga din itong palaka na nasa balikat nga ni Lord Gobu, which is si Kashin Koji. At nang makababa na nga ito, dyan na nga rin muling nag-umpisa ng salita si Boruto na sinabi nga nito kay Koji na nagkataon nga lang ba daw ang bagay na to o sadyang alam nga daw talaga ni Koji na mangyayari ang bagay na to na ililigtas nga daw ni Boruto si Kobu. Na sinagot naman sa kanya dito ni Koji na wag nga daw ikonsidera ni Boruto na sagot ang bagay na to, pero sa personal nga daw na opinion ni Koji si Kobu nga daw ay kinakailangan talaga mamatay. Na siyang hindi naman nakaimik dito si Boruto sa bagay nga na yon na ikinatwiran ni Koji. At balik nga dito kay Shikamaru na kinontak o tinawag nga niya uli ang lahat ng grupo na sinasabi nga niya dito na bumalik na nga daw ang transmission
transmission technique ni Inujin. Ayos nga lang ba daw silang lahat? Nasagot naman nila Ada dito na ayos nga lang daw sila. Pero kamusta na nga daw ang mga nangyayari sa labas? Na siyang sumagot naman dito si Inujin na sinabi nga nito na muling nagpaparami na naman si Mamushi at mabilis nga lang daw niya itong nagawa sa loob ng ilang minuto. Na kaya sa ngayon nga daw, nasa mga 200 na nga daw ang kanilang bilang. Nakalinsabay naman yan dito naman sa kabilang banda na ito nga sila Delta at Sarada ay muli nga nag-report patungkol nga sa mga Mamushi na nandito sa kanilang lokasyon. At ang mga ito nga daw ay nagkakagulo. Katulad nga lang din daw na kung papaanong bumagsak o bumaba ang kanilang katalinuhan. At kaalinsabay nga din yan dito naman sa kabilang banda ang Team 10 na ito nga si Chocho ay binakbakan itong isang Mamushi na sa isang sapak nga itanggal nga ang ulo. Bang! Na dito nga din ay inire-report na nga din ni Shikadai ang sitwasyon dito sa kanilang lokasyon na ang mga Mamushi nga dito is parang hindi na nga daw nauubos at ang masama pa nga is yung chakra nga daw nila Shikadai ay paubos na at kaya nga din sa mga report na yan dito nga gumawa na nga rin ng desisyon si Shikamaru na gagamitin na nga daw nila ang kanilang huling baraha which is hindi naman daw ito ganun kakomplikado at ito nga daw ang bagay na dadalhin na nga daw nila si Mamushi sa lokasyon mismo ni Ada na siyang ikinagulat naman dito ni Ada pero idinagdag pa nga dito ni Shikamaru na dahil mangyaring magpapakita nga daw kasi ang lahat ng Mamushi at dahil mga tolongges o mga bunak na nga din daw ang mga yon mangyaring gagawin nga daw nila na ibubuhos nga daw nila ang kanilang buong lakas at ifo-focus nga daw nila yon doon para nga daw makalikha ng isang atake na pupulbos o wawasak nga daw sa kanilang lahat na siyang ikinabahala naman dito ni Ada na kanya pa nga sinabi na sandali nga lang daw. Ang ibig sabihin nga ba daw ni Shikamaru ay gagawin nga daw siya neto na pain na siyang sinabi naman dito ni Daemon na nauunawaan na nga daw niya o nakakita. Bakit nga daw hindi? Napakaganda at napakasimpleng paraan nga daw nun. Nasa katunayan pa nga daw, dapat ginawa na nga daw nila ang planong ito. Noon pa man o sa umpisa pa lang. So yan nga mga pare ko ang huling panel dito na pinapakita. Para nga dito sa ating Boruto Time Skip to Blue Vortex Chapter 31, full review. Gagana kaya ang kanilang planong ito na gagawing pain si Ada para nga mangyaring magpuntahan sa isang lokasyon o sa isang lugar ang lahat ng Mamushi at doon nga nila ito tatapusin ng sabay-sabay? Well, let's see kung mangyayari o matutupad nga talaga ang planong yan. Ayon nga sa kanilang napagkasunduan. Abangan natin yan sa mga susunod na chapter para makita natin ng mga susunod na mangyayari. Hanggang dito mga pare ko, maraming salamat sa inyong panonood. Sana'y nag-enjoy kayo. Keep safe palagi. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.